Yun, magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon po, ito nga si VP Sara nga, hindi na nga daw siya a-attend ng budget hearing ng Kongreso. So, nagbigay na siya ng statement, uh, formal letter na statement na sinasabi niya na ibinibigay niya na sa Kongreso yung baga nasa kamay na ng Kongreso kung magkanong budget ang ibibigay sa OBP. So, kung magkano ibigay nila, tatanggapin ng maluwag ng Office of the Vice President. So, kaya hindi na siya, kumbaga wala na siyang planong umattend doon sa Congress hearing pagdating sa budget deliberation. So, dito sa balitang to, nagpahayag yung Senado, particular sila Subiri, na plano nilang dagdagan yung budget ng OBP. So from 723, posibleng tumaas pa yan pero mukhang malabo daw na maibalik dun sa dating pinopropose na nasa 2 billion na propose ng OBP. So pero kapapano magandang ano pa rin, magandang balita pa rin yung para kay BP Sara kasi at least kumbaga yung ibang proyekto niya na naka-line up na dapat yun yung magiging programa niya ay pwedeng mapondohan kung madadagdagan. So, mukhang dito sa Senado, mukhang dito baka humarap si VP Sara para doon sa budget deliberation kasi dito nararamdaman niya kahit paano hindi majority gigisahin siya pagdating sa confidential funds. Pero meron pa rin, nandyan si Ontiveros na number one na talagang hindi papayag na hindi magtatanong pagdating sa confidential funds. Kaya malamang sa malamang magiging makulay po uli yung paghaharap nila sa Senado ni Ontiveros kapag umaten si VP Sara sa budget deliberation dito sa Senado. Kaya yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, pakipindot naman po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin balitan to kung ano-ano pa yung pwedeng mangyari sa darating na budget deliberation ng Senado tungkol dito sa OBP. Inihayag kahapon ni Senator Juan Miguel Zubiri na ilang senador na ang umano'y nagpahayag ng kanilang layunin na dagdagan ng pondo ng Office of the Vice President. Kabilang anya sa mga ito sina Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Nilinaw naman ni Senator Zubiri na hindi nila balak ibalik ang original proposed budget na 2.037 billion pesos, kundi ang 733 million pesos lang na inaprubahan ng Kamara. Binigyang diin ito na ang Senado ay dapat magmula o ang desisyon sa panig ng Senado ay dapat magmula kay Senator Grace Poe, chairperson ng naturang Committee on Finance. So yun po, base sa balita, may tatlo ng senador na magpo-propose na malagdagan yung budget ng OBP. So hindi pa lang natin alam kung magkano or kung talagang kasi ang version kasi ng Kongreso 733 million yata yung ibibigay na budget kay BP Sara. So kung yun bababa pa, ang ipopropose na itong Senado ay yung original na 733. Kumbaga i-stick to the ano sila doon sa budget na yun. Pero I think pwede pang madagdagan to kasi may tatlong senador na yung nagbigay ng ano ng parang suporta. So si Joel Villanueva, si Subiri, plus si Jinggoy. So may tatlo na. So isama pa natin diyan sila Bato de la Rosa, si Bongo, si Robin Padilla. So may 6 na sigurado na out of 24. Meron na silang sure na 24 na votes kung sakasakaling magbotohan. So meron na silang 6. So 6 na lang yung kailangan pa nilang may dagdag para maging majority kasi siyempre botohan ng bilangan diyan. So kailangan nila makakuha at least 13 siguro kasi 24 nga naman yung total ng senador. So kung majority kailangan 13 senators yung kailangan
pumirma para madagdagan yung budget ni VP Sara. I think the appetite though amongst the senators is to increase their budget a bit. Sa usap-usapan sa lang. So yun, kaya siguro dito pinili ni VP Sara na umattend kasi nga naman dito ramdam niya na hindi gagaya ng mga nasa Kongreso na mga bastos na nag-uunahan. Parang alam niyo yung mga hayok na mga hyena, yung sa gubat, di ba, na kapag may mga nabubulok na or mga pero silang binubuling gusto nila maging biktima, talagang nag-iingayan pa. Alam niyo yung nagkakaroon ng parang gigil na gigil, so parang ganon. So same thing sa nangyayari sa Kongreso tuwing a-attend si VP Sara, yung mga kongresistang atat na magtanong, gigil na gigil, nag-uunahan pa para makapagtanong kay VP Sara. So parang lumalabas, parang rockstar ang dating, di ba, na pinagkakaguluhan si VP Sara, pero ang kabaliktaran lang nun, gigil na gigil makapagtanong para mag-isa siya. So, kay ibang-iba dito sa Senado na ramdam niya na na hindi ganun yung mangyayari. So, kung ganun man yung mangyari, magtanong pa rin, still pwedeng sagutin na. Kumbaga, hindi naman siya babastusin kagaya ng pambabastos na ginawa sa kanya doon sa Kongreso, na kung ano na yung mga sinabi sa kanya, andyan yung pusit, bratinela, alam niyo, walang respeto, mga ganun ba na nambubuli daw siya. Isipin nyo, lahat yun binato yung kay VP Sara. Pero si VP Sara wala naman siyang binatong ibang hindi magandang salita. Never nga niya sinabi na na binabastos na siya ng Kongreso kaya hindi na siya pumupunta. Ang sinasabi niya lang parang fishing expedition yung ginagawa ng Kongreso na inaantay siya magbigay ng mga statement at gagamitin yung laban sa kanya. So andun yung kasabihan na di ba? You have a right to remain silent. Everything you say can be used against you. Yun, ibig sabihin nun. So, parang nangyayari kasi doon, every time magtatanong siyempre yung mga kongresista, kailangan niya sumagot. So, habang sumasagot siya, nadadagdagan yung tanong, hanggang sa, siyempre, andyan yung paikot-ikutin ka. Buti nila si VP Sara, matalino, nagtitake ng notes. Kaya nga, di ba, nung pansin nyo yung unang hearing, halos baliktarin nila si VP Sara, pero ang ending sila yung napahiya kasi sinusulat ni VP Sara. Tinatandaan niya yung mga tanong at pag may mga statement doon na parang ipapahid sa kanya na siya raw nagsabi nun, pwede ibinabalik niya kagad tulad ni Dan Fernandez na pinalalabas na may sinabi daw si VP Sara na ganong klaseng words, pero di ba ang tapang ni VP Sara na sinabi niya na wala akong sinabing ganon. Gusto niyo ulitin natin yung video para malaman natin kung sino yung nagsasabi ng totoo. So, ganun yung gustong mangyari ng Kongreso, kaya gustong-gusto nilang papuntahin si VP Sara para makakuha sila ng pwedeng maging rason para may pagpatuloy nila yung kanilang plano. So, ano ba yung pinaka-main plan nila para kay VP Sara? Unang-una, syempre, ma-impeach. Bakit? Bakit kailangan siya ma-impeach? Alam naman kasi ni Tambi na number 1 threat pa rin si VP Sara pagdating sa 2028 presidential election. So, number 1 choice pa rin naman si VP Sara. Although wala siyang sinasabi pa sa ngayon na meron siyang interest maging presidente by 2028 kasi medyo malayo pa . So, ayaw niya munang pag-usapan yun kasi nga, yan yung magiging parang boiling point kapag nag-declare kagad siya ng maaga na siya tatakbo bilang presidente. So, siyempre, pupukpukin na kagad siya dyan ng mga kalaban niya. Unlike ngayon, kung hindi pa siya mag-a-announce, dahil nga medyo malayo pa, 2028, 3 years ago pa. So, hindi magiging benefits yun para kay VP Sara kung magde-declare siya agad na tatakbo siya bilang presidente. So, pero still, yun pa rin yung pananaw kasi ng mga kalaban niya sa politika na biggest threat pa rin si Sara Duterte pagdating ng 2028. Kaya talagang
double time, triple time ngayon ang mga bata ni Tambi para siraan, papangitin yung image si VP Sara para pagdating ng 2028 at least nakagalos man lang sila kahit kaunti. Kasi sa ngayon, hindi sila nagtatagumpay sa mga sinasabi nilang tungkol sa impeachment, tungkol dun sa confidential funds. So, hindi sila nagtatagumpay. Ni galos, wala man lang nakukuha si VP Sara. In short nga, di ba, zero damage, parang ganun. Mas tumataas pa yung popularidad ni VP Sara sa mga ginagawa nila. Kasi mas na-expose na ngayon yung mga yung mga pinaggagawa nila. So unlike dito sa Senado, tingnan nyo, may nagpo-propose kagad dito na dadagdagan yung budget ng OVP. So meron ng kumbaga dito, mayroon ng kumukuha ng iba pang suporta para at least madagdagan yung budget ng OVP. Hindi kagaya sa Kongreso, ano ang sinisigaw doon? Zero budget, bawasan yung budget. So, ang nagtagumpay doon, bawasan yung budget. Pero dito sa Senado, dagdagan yung budget ng OVP. So, yan po yung aabangan natin kung talagang a-attend po si VP Sara dito sa Senate hearing pagdating po sa budget deliberation. Kasi after ng Senate, dyan na yung papasok yung bicameral conference para maipasa na sa presidente yung mga dapat ipasa para may isabatas na yung budget ng OVP. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.